Magandang araw sa ating lahat. Narito ang updated summary ng aklat na ang 48 Laws of Power na inilathala noong 1978 ay tumitingin sa mga pangunahing katangian ng kapangyarihan, kabilang ang kung paano ito unawain, labanan ito, at gamitin ito para sa kapakinabangan ng isang tao. Ang buod na ito ay nagbibigay ng mga nakakahimok na insight sa dynamics ng kompetisyon at kontrol na sinusuportahan ng mga makasaysayang halimbawa. Tungkol sa may akda. Si Robert Greene ay nagtapos sa Universidad ng California, Berkeley, at isang Amerikanong may akda at tagapagsalita sa publiko. Ang una sa 5 international bestseller ng Greene, The 48 Laws of Power, ay tungkol sa diskarte, kapangyarihan, at tagumpay. Hindi alintana kung gusto natin ito, tayong mga tao ay natural na ipinakilala sa isang tuloy-tuloy na laro, ang Round of Force. Bawat isa sa atin ay manlalaro, alam man natin ito o hindi. Ang laro ay nagpapatuloy mula pa noong simula ng panahon. Minsan ang laro ay kakilakilabot at halata. Gayunpaman, ito ay karaniwang nilalaro sa mga anino at hindi direkta. Ang pagtatanong ay, alam mo ba ang mga alituntunin, at sasabihin mo bang naglalaro ka para manalo? Nagpasya ang ilang partikular na individual na huwag pansinin ito, na nililinlang ang kanilang sarili sa pakiramdam na ang pag-ikot ng puwersa ay isang bagay na maaari nating ihinto. Bilang kahalili, maaari nilang sabihin na ang laro ay masama at antisosyal, isang produkto ng hindi gaanong moral at demokratikong panahon. Ang mga taong yumakap sa laro ay madaling nangingibabaw sa mga manlalarong ito. Ang iba, tulad ng mga nangingibabaw na bully sa playground o charismatic business titans, ay lumilitaw na mga likas na sanay na madaling makamit ang pangingibabaw. Sa anumang kaso, ang laro ay hindi manipulahin bilang suporta sa kanilang sarili. Ang sinumang mahusay na naglalaro ng laro at nag-aaral nito ay maaaring matuto at makabisado ang kanilang mga kasanayan. Gumagamit si Robert Greene ng mga makasaysayang halimbawa mula sa mga sibilisasyon sa buong mundo upang ibalangkas ang mga panuntunan ng laro sa The 48 Laws of Power na gumuhit sa 3,000 taon ng kasaysayan. Idinidistil niya ang mga aral na natutunan mula sa mga master manipulator para turuan ka kung paano lampasan ang iyong mga kalaban at maging isang master player, tulad ni Machiavelli sa modernong panahon. Sa pamamagitan ng pagdistil ng 12 sa 48 na batas ng aklat sa buod na ito, bibigyan ka namin ng lasa ng kapangyarihan. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang, wala tayong pagnanais na mag-alok ng bawat isa sa mga misteryo, maaari ba natin ngayon? Sa rondo na ito, malalaman mo kung paano matutulungan ka ng maling hakbang ng isang baguhan na manalo ng napakalaki. Ang dahilan kung bakit nabilanggo ang isang ministro ng pananalapi dahil sa pagpaplano ng isang engrandeng pagdiriwang para sa kanyang hari, at kung paano kung minsan ang pagsuko ay ang pinakamahusay na paraan upang manalo sa isang laban. Una, huwag subukang talunin ang master. Naranasan mo na bang mapukaw ang interes ng iyong superior, para lang maging backfire ang iyong mga pagsisikap? Maaaring nasira mo ang unang panuntunan ng mga larong may kapangyarihan, na nagsasabing huwag kailanman hihigit sa master na maaaring aksidente mong nagawa. Ang ating mga nakatataas, yaong may higit na otoridad kaysa sa atin, ay umaasa na tayo ay magpapakitang mapagpakumbaba, ayon sa unang batas ng kapangyarihan. Ang mga makapangyarihang individual, pagkatapos ng lahat, ay gustong maging sentro ng atensyon. Ang labis na paggawa nito upang mapabilib sila ay maaaring maglihis ng atensyon mula sa kanila at patungo sa iyo na makakaapekto sa kanilang pagmamataas. Ang mas masahol pa ay ang pagkilos na mas mataas sa kanila na maaaring magpapaniwala sa iyong boss na nagbabanta ka sa kanilang posisyon. Maaari o malamang nasusubukan nilang alisin ka ng buo sa iyong posisyon kung mangyari ito. Kunin ang koneksyon sa pagitan ni Ruler Louis XIV ng France at Nicolas Fouquet, ang pinaglilingkuran ng pera ng Panginoon. Si Fouquet ay naging isang kailangang-kailangan na tagapayo dahil siya ay matalino at tapat, ngunit hindi nito ginagarantiyahan na siya ang hahalili sa namatay na punong ministro.
Upang makuha ang pag-apruba ng Panginoon, nag-set up si Fouquet ng isang marangyang party sa kanyang labis na gamit na ari-arian upang ipakita sa pinuno kung gaano siya kaugnay at makapangyarihan. Si Fouquet ay pinigil sa utos ng hari ng sumunod na araw. Si Louis XIV ay nakaramdam ng eclipse, at sinisi niya ang pari sa pagkuha upang mag-imbak ng gayong masaganang kayamanan. Ang katotohanan ng paratang ay walang kaugnayan. Naranasan ni Fouquet ang kanyang mga natitirang araw sa isang selda ng kulungan. Alam mo na ngayon, maaaring hindi humanga ang iyong amo sa labis na pag-ugali o personal na ningning. Medyo kabaligtaran. Kaya, paano ka magiging tanyag? Sa katunayan, ang isang mas epektibong taktika ay ang patuloy na pagpapakita ng taong kinaukulan bilang higit sa lahat, kabilang ang iyong sarili. Kunin, halimbawa, si Galileo Galilei. Gumawa siya ng matalinong diskarte para makuha ang pondong kailangan niya para sa kanyang pananaliksik. Nakiusap siya sa iba't ibang parokyano para sa pagpopondo sa loob ng maraming taon, ngunit kadalasan ay nakakuha siya ng mga regalo sa halip na pera na kailangan niya. Kaya't pinili niyang mag-zero in sa isang pamilya, ang Medici, nang, noong 1610, natagpuan niya ang 4 na buwan ng Jupiter. Itinatag ng Cosimo de' Medici ang Jupiter bilang sagisag ng dinastyang Medici noon pa lamang. Sa punto ng matagpuan ni Galileo ang 4 na buwan ni Jupiter, ikinonekta niya ang kanyang paghahayag sa pagluklok sa Cosimo de' Medici na nag-broadcast dito ng isang napakalaking okasyon na nagpahayag ng kapangyarihan ng pamilya. Ayon sa kanya, si Jupiter ay si Cosimo ay ang ama ng 4 na magkakapatid na Medici, at ang 4 na buwan ay si Cosimo at ang kanyang 3 kapatid na lalaki. Nakiliti dito ang ego ng kanyang patron at nakita niya ang pagtuklas bilang tanda mula sa langit na ang pamilya ay mahusay. Si Galileo ay nakakuha ng sweldo bilang opisyal na pilosopo at matematiko ni Cosimo ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng pamilya Medici bilang maharlika at pag-alig ng kanilang pangalan sa universo. Hindi niya kailangang humingi ng tulong sa hinaharap. Pangunahing kaisipan 2. Ipagpalagay ang pagkilala sa trabaho ng iba at tiyaking pangalagaan ang iyong sarili. Iisipin mo bang gumamit ng matatalinong snippet mula sa gawa ng ibang tao para i-claim ang mga ito bilang sayo? Naranasan mo na bang palihim na kumuha ng mga sagot sa pagsusulit sa matematika ng iba? Ginawa mo man o hindi, ang katotohanan ay ang pagkakaroon ng kapangyarihan ay madalas na nangangailangan ng paggamit ng mga pagsisikap ng iba. Kung maaari mong hikayatin ang ibang mga tao na gawin ang mga bagay para sa iyo, bakit mag-aaksaya ng iyong oras at pagsisikap? Alam mo ba na si Nikola Tesla, isang Serbian scientist, ay nagtrabaho para kay Thomas Edison, ang sikat na inventor? At sa kabila ng medyo primitive na disenyo ni Edison, si Tesla, hindi si Edison, ang may pananagutan sa paglikha ng sikat na dinamo ni Edison. Walang pagod na nagtrabaho si Tesla sa loob ng isang buong taon upang magawa ang pagtuklas na ito, madalas na nagtatrabaho ng 18 oras na araw sa lab. Gayunpaman, ang dinamo ay kasalukuyang kredito kay Edison. Wala masyadong nagbago. Isipin lamang kung anong limitadong bilang ng mga mambabatas ang bumubuo ng kanilang sariling mga diskurso, at kung gaano kahusay ang nakukuha ng mga kilalang manunulat mula sa iba't ibang mga sanaysay. Gayunpaman, hindi sapat na makinabang lamang sa trabaho ng ibang tao, dapat ka ring kumuha ng kredito para dito. Ang trabaho ni Tesla sa dinamo ay nakredito lamang kay Edison at sa kanyang kumpanya. Hindi nag-aalok si Edison ng 1 sentimos ng kanyang mga benepisyo sa Tesla, sa kabila ng katotohanan na ginagarantiyahan ni Edison ang Tesla ng $50,000. Kaya, isinasaalang-alang ang karanasan ni Tesla, tandaan na ang pagbibigay ng kredito sa isang imbensyon o iba pang paglikha ay kasing halaga ng mismong imbensyon. May ibang tao na sasabak, nakawin ang iyong ideya, at kukunin ang lahat ng papuri na kasama nito kung hindi ka mag-claim ng kredito. Pangunahing ideya 3. Upang magkaroon ng kapangyarihan sa isang tao, kailangan mong kilalanin sila at magpanggap na kaibigan nila. Marahil ay naranasan mo na ang isyong ito, sinisikap mong linlangin ang oposisyon, ngunit hindi mo alam kung paano tiyak na mahulaan ang mga pamamaraan ng iyong mga karibal. Paano mo ito maiwasan?
Ang pangangalap ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga taong gusto mong kontrolin ay isa pang paraan upang makakuha ng kapangyarihan. Gayon din, upang makakuha ng isang bagay mula sa isang tao, gusto mo talagang magkaroon ng kamalayan sa kanila. Pagkatapos ng lahat, magagawa mong makuha ang kanilang pabor at idirekta ang kanilang mga aksyon kung alam mo ang kanilang mga plano, kahinaan, at mga hangarin. Isaalang-alang ang art dealer na si Joseph Duveen, na gumawa ng isang resolusyon noong 1920 na kunin ang negosyo ng industrialistang si Andrew Mellon. Gayunpaman, hindi epektibong nakumbinsi si Mellon, kaya pinili ni Duveen na bayaran ang mga tauhan ni Mellon upang ipasa sa kanya ang privilege intel tungkol sa kanilang manager. Ginawa ni Duveen na samahan si Mellon sa kanyang paglalakbay sa London. Si Duveen ay lumitaw sa isang katulad na craftsmanship display na binibisita ni Mellon, maliwanag na nagkataon lang, at konektado sa kanya sa isang masiglang talakayan. Madaling nakuha ni Duveen ang pabor ni Mellon sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa kanya na nagustuhan nila ang parehong mga bagay, tulad ng sining, dahil alam niya ang tungkol sa kung ano ang nagustuhan ni Mellon. Dahil dito, ang engkwentro ay dumating sa isang masayang konklusyon, at si Mellon sa lalong madaling panahon ay naging ginustong customer ni Duveen. Kaya, paano ginagawa ng isang tao ang panlilinlang ni Duveen? Maaari kang magpatala ng mga saksi o, nakakagulat na mas mahusay, pumunta sa iyong sarili bilang isang tago na operatiba sa pamamagitan ng pag-arte bilang isang kasama ng isang individual. Mapanganib ang diskarteng ito, kahit na ang mga upahang espiya ang pinakakaraniwang opsyon. Kung tutuusin, paano mo malalaman na ang iyong mga espiya ay nagsasabi sa iyo ng totoo? Ito ay sa iyong pinakamahusay na interes na magsagawa ng pag-espiya sa iyong sarili upang matiyak ang katumpakan ng iyong data. Hindi ito simpleng gawain, dahil ang mga individual sa pangkalahatan ay nagtataka kung ibibigay o hindi ang pribadong data sa mga tagalabas. Gayunpaman, ang pagpapanggap bilang isang kasama ay isang napaka-epektibong diskarte dahil sila ay hindi gaanong malihim kapag kasama nila isang kaibigan. Ang pang-apat na pangunahing ideya ay ang kumilos ng hindi inaasahan at malito ang kompetisyon. Karamihan sa mga tao ay malamang na hindi gusto ang mga biglaang pagbabago, ngunit alam mo ba na maaari mong gamitin ang unpredictability sa iyong kalamangan sa marketplace? Ang hindi mahuhulaan na pag-uugali ay maaaring mawala ng balanse sa iyong mga karibal. Ito ang daan. Kapag nasa isang mapagkumpetensyang sitwasyon ka, malamang na magsisikap ang iyong mga karibal upang malaman ang iyong mga gawi at mga pattern sa paggawa ng desisyon at gamitin ang impormasyong ito laban sa iyo. Ang iyong pinakamahusay na pagpipilian sa sitwasyong ito ay kumilos ng mali. Ang pagiging hindi pangkaraniwan ay magsasanggalang sa iyo upang hindi ka mapansin ng iyong mga kalaban na magbabanta, magtatakot sa kanila. Isaalang-alang ang tanyag na tugma ng chess ni Bobby Fischer kay Boris Spassky, ang naghaharing kampiyon sa Russia, noong 1972. Ginamit ni Fischer ang kaalamang ito sa kanyang kalamangan sa pamamagitan ng paglalaro bilang unpredictable na laro hanggat kaya niya dahil alam niya na ang diskarte ni Spassky ay i-target ang mga gawain at predictability ng kanyang kalaban. Sa katunayan, kahit na sa mga araw na naghahanda ng daan patungo sa laban, si Fischer ay naging sanhi upang lumitaw na malabo kung pupunta siya sa Reykjavik, kung saan ang pares ay nakatakdang maglaro. Higit pa, nang magpakita siya, ilang minuto bago nakatakdang ibagsak ang laban dahil sa kanyang hindi pagpapakita. Patuloy na nagreklamo si Fischer tungkol sa ingay, upuan, at ilaw ng silid kasunod ng pagkabanstang ito. Sumuko si Fischer matapos gumawa ng mga walang ingat na pagkakamali sa unang laban, nakakaiba kung isasaalang-alang ang kanyang reputasyon para sa pagpupursige. Hindi matukoy ni Spassky kung siya ay talagang gumagawa ng mga pagkakamali o na-bluff lang. Si Fischer ay may Spassky kung saan niya gusto siya sa puntong ito. Mahusay ang posisyon mo upang manalo kapag ang iyong karibal ay nalilito ng husto. Bakit? Kung gagawa ka ng mga bagay na nakakalito sa iyong kalaban, susubukan niyang ipaliwanag ang iyong mga aksyon at magkakaroon ka ng pagkakataong mag-strike. Sa makatuwid, pagkatapos ng 2 laro ng chess, nagsimulang gumawa ng matapang na hakbang si Fischer upang manalo sa bawat laro.
Nang sumuko si Spassky, nanalo si Fischer ng World Championship. Ang ikalimang pangunahing ideya ay ang pagbibigay sa isang mas malakas na kalaban ay makakatulong sa iyo na makakuha ng kapangyarihan sa hinaharap. Nakaharap mo na ba ang isang kalaban na may kaalaman na hinding-hindi ka mananaig? Sa kabila ng katotohanan na karaniwan sa mga tao na lumaban para sa kaluwalhatian sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, hindi ito ang paraan sa kapangyarihan. Kaya, kapag kalaban mo ang isang mas mabigat na kalaban, ano ang dapat mong gawin? Huwag mong subukan. Dahil ang mga tao ay likas na lumalaban sa kanilang mga kaaway upang protektahan ang kanilang sarili, ito ay maaaring mukhang isang kakaibang diskarte. Gayunpaman, kapag ang isang karibal ay nakikibahagi sa agresibong pag-uugali, aasahan niya ito mula sa iyo. Sa mga sitwasyon kung saan napagtanto mong natalo ka ng oposisyon, ang pinakamabuting hakbang mo ay sumuko. Bakit? Maaari mong garantiya na ang iyong kalaban ay hindi magdudulot ng malaking pinsala kung susuko ka o kahit man lang kumbinsihin siya na ginawa mo yon. Bilang karagdagan, ang iyong kalaban ay magre-relax dahil naniniwala siya na siya ay nanalo. Magkakaroon ka ng ginintuang pagkakataon na mabawi ang iyong lakas at planuhin ang iyong susunod na hakbang kapag ginawa na niya. Kunin ang halimbawa ni Bertolt Brecht, isang sanaysay ng mga progresibong sosyalistang kaisipan, na lumipat sa US noong 1941 upang sumama sa iba't ibang napag-aralan ng mga taong pinalayas mula sa Europa. Si Brecht at ang kanyang mga kasamahan ay dinala sa Kongreso ng US pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig dahil tinitingnan nito ang isang rumored communist infiltration ng Hollywood. Napanatili ni Brecht ang kanyang kalmado at magalang na tumugon sa mga tanong sa kanya, habang ang kanyang mga kapwa radikal ay nagdulot ng kaguluhan at hinamon ang otoridad ng Kongreso sa pamamagitan ng pagsigaw at pagtanggi na makipagtulungan. Pinalaya si Brecht ng gobyerno para sa kanyang mabuting pag-ugali, at nag-alok pa ang gobyerno na tulungan siya sa proseso ng imigrasyon. Dahil umalis siya sa bansa, at nagpatuloy sa pagsusulat tungkol sa kanyang malakas na paniniwalang komunista, ang kanilang alok sa huli ay hindi naugnay. At ang tigas ng ulo ng mga kaibigan niya. Naboykot sila, hindi marunong mag-distribute sa loob ng mahabang panahon. Sa ganitong paraan, gawin ang ginawa ni Brecht at isuko ang isang aparato ng pagpapalakas sa sarili. Bumuo ng mahabang tibay ng loob kumpara sa paggawa ng makabuluhang penitensya para sa isang panandaliang snapshot ng kadakilaan. Pangunahing kaisipan 6. Kung mayroon kang anumang pagnanais na makitungo sa tulad ng isang laganap, dapat kang magpatuloy tulad ng isa. Ikaw ba ay nasa mas mataas na posisyon kaysa sa iba sa hagdan? Kung iyon ang kaso, kailangan mong gampanan ang bahagi, maliban kung, siyempre, gusto mong makita bilang isang pantay. Gayunpaman, isang salita ng pag-iingat, habang nasa posisyon ng otoridad, ang pagkilos na parang kapantay mo sa iba ay hahantong lamang sa puot. Isaalang-alang si Louis Philippe, ang Haring Pranses noong 1830 at 1840. Hinamak niya ang mga tanyag na serbisyo at bawat isa sa mga larawang may kaugnayan sa pribilehiyong posisyon. Siya ay sikat sa pagsusuot ng kulay abong sombrero at may hawak na payong sa halip na ang kanyang korona at setro na sumasalungat sa mga formalidad ng kanyang posisyon. Hindi talaga siya nanatili sa soberanya, sa pangkalahatan ay kilalanin ang mga financier na lahat ng bagay ay pantay. Sa anumang kaso, ang paraan ng pag-uugali ng pinuno ay hindi nakinabang sa kanya, siya ay hindi nagtagal ay hindi makatiis sa kapwa mayaman at mahirap. Ang mga mahihirap na tao ay hindi nagustuhan ang isang monarko na kumikilos katulad ng mga mas mababang uri, ngunit hindi sila tinitingnan, habang ang mga mayayamang tao ay hindi sinang-ayunan ang hindi malamang na hari. Sa katunayan, kahit ang kanyang mga kasamang mamumuhunan ay bumaling sa kanya kapag nalaman nilang maaari nilang siraan siya nang hindi sinasaway. Ang lahat ng puot na ito ay lumago hanggang sa ang mga tao ay nag-alsa laban sa kanya, na pinilit siyang isuko ang trono. Ang mga tao ay karaniwang naghihinala sa mga lider na kumikilos na parang sila ay pantay-pantay. Sa paggawa nito, binibigyan mo ng impresyon ang ibang tao
na hindi ka tapat dahil ipagpalagay nila na ang iyong mahinhin na pag-ugali ay isang matalinong panlilinlang upang ikubli ang iyong mga pribilehiyo. Kaya ano ang isang mahusay na diskarte? Sa halip, dapat mong gamitin ang diskarte sa korona para tratuhin ka ng mga tao na parang royalty. Sa madaling salita, kung tinatrato mo ang iba sa paraang nagpapakita ng iyong paniniwala na ikaw ay nakahihigit sa kanila at kumilos ng naayon, ang ibang tao ay magsisimula ring maniwala na ikaw ay nakahihigit. Ipagpalagay nila na mayroon kang magandang dahilan para kumilos sa ganoong paraan. Itinuring ng karamihan ng mga tao si Christopher Columbus bilang isang hari dahil sa paraan ng pagdadala niya sa kanyang sarili. Sa katunayan, ang kanyang kumpiyansa, na pakikipag-ugnayan sa trono ng Espanya sa huli, ay humimok sa trono ng Espanya na pondohan ang kanyang mga paglalakbay. Pangunahing kaisipan 7. Mas gumagana ang tukso kumpara sa pagpilit na magkaroon ng kontrol sa iba. Isipin na ikaw ay si Zhuge Liang, ang punong strategist ng sinaunang estado ng Shu sa China. Ang digmaan ay kamakailan lamang ay binibigkas sa China mula sa timog ni Lord Menghuo, at talagang nakasalalay sa iyo na pigilan siya at iligtas ang bansa. Gayunpaman, ang pag-alam kung ano ang hindi dapat gawin ay mahalaga bago malaman kung ano ang gagawin. Bilang isang bagay ng ilang kahalagahan, ang paggamit ng puwersa at mapilit na mga diskarte ay hindi kailanman matalino sa anumang kaganapan kapag ang mga ito ang pinakatapat na desisyon. Ipagpalagay na talagang ginagawa mo ang iyong pagkakaisa. Ang mga individual ay lihim na hahamakin ka dahil ang puwersa ay nagbubunga ng oposisyon. Alam ito ni Liang at hindi umaatake, sa kabila ng katotohanang malamang na durugin niya ang umaataking sandatahang lakas. Gayunpaman, magalit sana si Menghuo sa China at Liang kung ginawa niya, at kailangan ng bansa na patuloy na ipagtanggol ang sarili. Lahat ng sangkot ay pagod at paranoid dahil dito. Mas mainam na manligaw ng mga tao. Ang mga individual ay mas madalas na mapipigilan ng kanilang mga damdamin, at sa pamamagitan ng paglalaro sa kanilang mga sentimiento, maaari mong maging dahilan upang gawin nila ang kailangan mo ng kusa. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagbabanta sa iyong kalaban upang maasahan nila ang sakit at pagkatapos ay pakitunguhan sila ng mabait ng sabay-sabay. Sa puntong hinabol ni Menghuo ang China, nahuli siya ni Liang at ang kanyang buong sandatahang lakas. Si Menghuo at ang kanyang mga sundalo ay pinaghiwalay. Siya anticipated kakilakilabot. Magkagayunman, sa kanyang pambihirang pagkamangha, inalok siya ng masasarap na pagkain at alak sa lahat ng bagay na isinasaalang-alang. Habang inihatid ni Liang ang kanyang mga agresor, sinabi niyang posibleng palayain niya si Menghuo kapag ginagarantiyahan ng kalaban na pinuno na sa pag-aakalang siya ay mahuli-muli, yuyuko siya sa Panginoong Chino. At isinasaisip na nahuli ni Liang si Menghuo ng ilang karagdagang beses, sa pangkalahatan ay hinahayaan niya ito. Pagkatapos ay ibinigay ni Menghuo ang kanyang kaharian, at ang kanyang sarili sa ikapitong pagkabihag sa pamamagitan ng pagpapababa sa kanyang sarili sa paanan ni Liang. Sa kabila ng katotohanang maaaring pinatay ni Liang si Menghuo, isang katotohanan na alam ng kanyang kalaban, pinahintulutan niya siya ng maraming pagkakataon at tinatrato siya ng maluwag sa bawat pagkakataon. Dahil dito, tumaas ang pasasalamat at utang ni Menghuo sa Haring Chino hanggang sa tuluyan na siyang sumuko sa sarili niyang inisyatiba. Ang ikawalong pangunahing ideya ay ang makipagtulungan sa iyong mga kaaway kaysa sa iyong mga kaibigan sa iyong pakikibaka para sa kapangyarihan. Natural lang na gusto mong kunin ang iyong mga kaibigan kapag nakita mo ang iyong sarili sa isang mahirap na profesional na sitwasyon. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang, sino ang mas mahusay na i-relax ang paglala ng isang karanasan sa negosyo kaysa sa isang matatag na kasama? Talagang kahit sino. Ang isang malaking pagkakamali ay ang umasa sa mga kaibigan. Ang paliwanag ay madali, ang iyong mga kasama ay malamang na mag-iiba sa iyo, at dahil dito ay nagnanais ng kung ano ang mayroon ka. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang ilayo ang iyong sarili sa kanila. Kadalasan, ang kanilang mga malalapit na kaibigan, na marami sa kanila ay hinirang bilang mga general, ang pumapatay sa mga emperador ng China. Sa pag-iisip sa madulas na potensyal na ito, si Ruler Sung ay kumuha ng isang alternatibong taktika,
matalinong inimbitahan niya ang mga general ng kanyang mga kaibigan sa isang piging noong 959. Pagdating niya doon, ibinigay niya sa kanila ang lahat ng ari-arian at kayamanan na naging dahilan upang gusto nilang lahat na magretiro sa mga palasyo. Dahil dito, naghari si Sung ng karagdagang 16 na taon, isang hindi pa nagagawang tagumpay noong panahong iyon. Ngunit kanino ka dapat makipagtulungan kung itutulak mo ang iyong mga kaibigan palayo? Ito ay maaaring mukhang kakaiba, gayunpaman ang pinakamatalinong pag-iisip ay ang makipagtulungan sa iyong mga kalaban, na dahil dito, lumalawak ang iyong epekto. Napagtanto ni Talleyrand, ang French Foreign Minister, noong 1807 na nawawalan ng kontrol si Napoleon sa imperyo. Dahil dito, sinikap ni Talleyrand na patalsikin siya. Gayunpaman, kailangan niya ng isang seryosong kasabwat upang maisakatuparan ang isang mapanganib na diskarte. Ang hepe ng lihim na pulisya, si Joseph Fouché, na matagal nang naging kalaban sa politika ni Talleyrand at ang pangunahing karibal para sa pabor ni Napoleon, ay naging hindi inaasahang matchmaker para sa kanya. The cooperation worked in light of the fact that the two men accepted na si Napoleon ay bababa, at na ang France ay nangangailangan ng isa pang pioneer. Sa makatuwid, nakipagtulungan si Fouché sa Ingles upang higit na pahinain ang posisyon ng emperador, habang pinahina ni Talleyrand ang diplomatikong pagsisikap ni Napoleon sa Russia. Nawalan din ng impluwensya si Fouché nang mapatalsik si Napoleon, ngunit bumangon si Talleyrand upang maging pangunahing ministro sa bagong pamahalaan. Pangunahing ideya siyam, sa halip na makipagtalo, gumamit ng mahusay na aksyon upang hikayatin ang mga tao. Nasangkot ka na ba sa isang mainit na pagtatalo na nagpatuloy hanggang madaling araw para lamang sa isang panig na nag-atubili na pumayag? Madali para sa pinakamatigas ang ulo natin na tingnan ang mga ganitong pangyayari bilang mga tagumpay, gayunpaman, mag-ingat, ang katotohanan ng bagay ay napakakaiba. Sa katunayan, ang pagtatangkang hikayatin ang iba sa pamamagitan ng debate ay isang kumpletong pag-aksaya ng oras at mapanganib pa nga, lalo na kung sila ay makapangyarihan. Si Mucianus, ang Romanong konsul, ay nasa isang kampanya noong 131 BC upang sakupin ang Griegong lungsod ng Pergamos. Kinailangan niyang ibahin ang isang napakalaking palo ng barko bilang isang battering ram upang masira ang mga pader ng lungsod. Gayunpaman, alam ng inhinyero ng gawain na ang isang mas maliit na palo ay magiging mas epektibo. Iniharap niya sa mga sundalo ang kanyang argumento, at hiniling na dalhin nila ang konsul na mas maliit sa dalawa. Tama siya, ang isang mas maliit na palo ay magiging mas epektibo. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga. Dahil sa paggawa ng gulo, ang inhinyero ay hinubaran at hinagupit hanggang mamatay. Dahil dito, hindi sapat na maging tama at sabihin ito sa mga individual. Ang isang mas epektibong diskarte ay upang hikayatin ang mga tao na may matalinong mga aksyon. Kung pag-isipan mo ito, maaari kang makaisip ng isang paraan upang kumbinsihin ang iyong kalaban na sumasang-ayon ka sa kanila habang tinitiyak na mananalo ang iyong ideya. Ang kilalang British na arkitekto noong ika-17 siglo, si Sir Christopher Wren, ay minsang binigyan ng gawain ng pagdidisenyo ng isang town hall para sa Westminster. Gayunpaman, hindi siya iniwan sa kanyang sarili. Hiniling ng alkalde ng Westminster ang pagdaragdag ng 2 karagdagang sumusuporta sa mga haligi dahil sa pag-aalala na ang istruktura ay gumuho at masira ang kanyang opisina sa unang palapag. Batid ni Wren na walang basehan ang mga alalahanin ng alkalde. Gayunpaman, sa halip na magsabi ng marami, ginawa lang niya ang 2 seksyon. Makalipas ang ilang taon, sa isang mataas na plansa, natuklasan ng mga tagabuo na ang mga haligi ay natapos bago ang kisam. Sa katunayan, wala silang ginagawa upang suportahan ang istruktura. Habang tinitiyak pa rin na ang kanyang punto, ay napatunayan, ang medyo tusong Wren ay umiwas sa isang walang kabuluhang talakayan. Ang mga punto ng suporta ay inalis sa katagalan. Ika-10 pangunahing ideya, umasa sa pansariling interes ng ibang tao, hindi sa kanilang mabuting kalooban kapag humihingi ng tulong. Hindi madaling magkaroon ng kapangyarihan, at kung gusto mong magtagumpay, kakailanganin mong humingi ng tulong ng iba. Gayunpaman, mahalaga kung paano ka magtanong.
Pagkatapos ng lahat, maaari mo lamang hilingin sa mga tao na tulungan ka dahil sa kabaitan. Gayunpaman, iyon ay magiging isang pagkakamali. Noong taong 1400, ang bayan ng Lucca ay tahanan ng isang Italianong prinsip. Ang suporta ng makapangyarihang pamilyang Poggio ay nagpasikat sa prinsipeng ito. Gayunpaman, sa sandaling naabot niya ang kapangyarihan, hindi na niya inaalala ang kanyang pamilya at nakatuon lamang sa kanyang sariling interes. Nagalit dito ang mga Poggios at nagsimula silang magplano kasama ang ibang mga pamilya upang pabagsakin ang prinsip. Sa anumang kaso, bago nila gawin, ang isang individual mula sa pamilyang Poggio, si Stefano, ay nakipagtalo na ang mga madiskarteng pamamaraan ay dapat gamitin sa lahat ng bagay na isinasaalang-alang. Pumunta si Stefano sa soberanya, na naglalarawan ng paparating na pagsuway at humiling na isaalang-alang niya kung paano siya tinulungan ng mga Poggios. Inimbitahan ng prinsip ang mga Poggio sa kanyang palasyo matapos itong marinig. Doon, sa halip na baguhin ang kanyang paraan at gantimpalaan ang pamilya, ikinulong niya at pinatay ang buong pamilya, kasama na si Stefano. Karaniwang, ang paghiling na ang mga individual ay gumawa ng pinakamahusay na desisyon nang madalas ay hindi gumagana. Sa halip, umapela sa kanilang pansariling interes. Gayunpaman, ito ay maaaring maging mahirap dahil sa katotohanan na ang karamihan ng mga tao ay hindi kayang isaalang-alang ang mga interes ng iba na higit sa kanilang sarili. Ang mga emisaryo ng Portuges na ipinadala sa Japan noong ika-16 na siglo ay walang pagod na nagsikap na magtatag ng mga relasyon sa mga Hapons at ay convert sila sa Kristyanismo. Nabigo ang diskarte. Masyadong nakatuon ang mga Portuges sa kanilang sariling agenda sa relihiyon upang kilalanin ang tunay na interes ng mga Hapon, hindi dahil ayaw nilang umapela sa kanilang sariling interes. Sa kabaligtaran, nang ang mga Dutch ay nagpakita sa Japan isang siglo pagkatapos ng katotohanan, sila ay sapat na matalas upang malasahan ang mga interes na ito. Nalaman nila na gusto ng mga Hapons ang mga kasunduang pang-ekonomiya na magpapahintulot sa kanila na makapasok sa European market, isang bagay na maaaring ihatid ng Dutch. Dahil dito, iniwan ni Tokugawa Ieyasu, ang emperador ng Hapon, ang Portuges, at sa halip ay nakipag-ugnayan sa mga Dutch. Pangunahing kaisipan 11. Ang pagiging sobrang naa-access ay magpapasara sa mga individual, ang pag-iwas ay ang paraan sa pagiging kaakit-akit. Ang bawat isang tao na sumubok ng pakikipag-date ay nakaranas ng pagkabigo sa kalikasan ng tao. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang, mayroong isang pangunahing equation patungkol sa mahalin, mawawalan ka kaagad ng interes kung ibabalik ng iyong kasintahan ang iyong mga tawag, nahuhumaling ka sa pagnanasa kung papansinin ka nila. Gayunpaman, hindi ito limitado sa pag-ibig. Isa pa itong pangunahing batas ng kapangyarihan. Maaari itong pakinggan ng diretsyo, gayunpaman sa lahat ng katotohanan ang pagiging masyadong bukas ay magiging sanhi ng pagkawala ng interes sa iyo ng mga individual. Ang mga tao sa media, isang lungsod sa ngayon ay Iran, ay laban sa mga monarka, at sinumang humawak ng labis na kapangyarihan noong ika-8 siglo BC. Gayunpaman, ang kaguluhan ay halos tiyak na magaganap ng walang pinuno. Isang lalaking nagngangalang Dioses ang nag-alok na mamagitan sa magkatunggaling partido at ayusin ang kanilang mga alitan sa gitna ng kaguluhan. Siya ay may talino dito at ang kanyang trabaho ay nakakuha sa kanya ng lubos na pagpipitagan at pagmamahal. Gayunpaman, habang patuloy siyang namamagitan at niresolba ang mga hindi pagkakaunawaan, nagsimulang baliwalain ng mga tao ang kanyang trabaho pagkaraan ng ilang panahon. Ayaw din nilang bigyan siya ng higit na kapangyarihan dahil tutol pa rin sila sa ideya ng isang makapangyarihang pinuno. Ang Dioses ay nagpapabaya sa paggamit ng isang mahalagang batas ng puwersa. Ang kawalan ng akses ay mahalaga sa pagiging kaakit-akit. Lahat ng bagay na isinasaalang-alang kapag nawala ka sa mga individual ay naaalala kung gaano ka kahalaga. Naunawaan ito ni Dioses sa katagalan at napagtanto niya na ang pangunahing paraan para makuha niya ang pagkilalang nararapat sa kanya ay sa pamamagitan ng pagbibitiw. Kaya lumipat siya sa open country at hinayaan ang media na bumalik sa dati nitong kaguluhan. Hindi nagtagal, ang mga median ay nagpakita sa kanyang pasukan,
galit na nagsusumamo sa kanya na bumalik at pamahalaan ang mga ito. Sumang-ayon siya sa isang kondisyon, isang dambuhalang maharlikang tirahan ang dapat na binuo para sa kanya, nilagyan ng toneladang sandata na may mga tagapagtanggol. Pinamunuan niya ang rehiyon sa loob ng 53 taon nang sumang-ayon ang mga tao. Pangunahing ideya 12, palibutan ang iyong sarili sa mga taong iyong pinagkakatiwalaan sa halip na ihiwalay ang iyong sarili dahil sa takot. Sa puntong ang mga individual ay sumasakop sa iba, ang ilan sa kanila ay malinaw na mga kalaban, ang paghahanap ng proteksyon ay regular lamang. Ang pagtatayo ng kuta na mapagtataguan ay maaaring mukhang tamang gawin sa mga panahong tulad nito. Gayunpaman, ang pagbubukod sa iyong sarili sa ganitong paraan ay talagang hindi produktibo dahil inaalis ka nito ng kapangyarihan at impluwensya. Kung walang kamalayan sa kung ano ang nangyayari sa paligid mo, hindi mo magagawang gamitin ang anumang makabuluhang kapangyarihan. Kunin, halimbawa, ang China noong 220 BC. Si Qi Shi Huangdi ay soberanya ng China pati na rin ang pinakakahangahangang individual sa planeta. Ngunit sa pagtatapos ng kanyang buhay, nagsimula siyang mag-alala na may ibang tao na gustong saktan siya. Bilang resulta, nagretiro siya sa isang engrandeng palasyo na may network ng mga lihim na daanan na nagpapahintulot sa kanya na lumipat sa bawat silid ng hindi napapansin. Ang emperador ay papatayin kaagad kapag nakipag-eye contact sila sa kanya. Naglakbay lamang mag-isa ang emperador bilang pangwakas na pag-iingat. At nang gawin niya ito, ginawa niya ito sa detalyadong pagbabalat kayo upang maiwasang mapansin. Sa isang ganoong paglalakbay na siya ay pumanaw, nahiwalay sa kanyang pamilya, nahiwalay sa kanyang mga kasama, at nabigong maalala ng kanyang hukuman. Ang paghihiwalay ay hindi ang tugon. Sa halip, dapat mong palibutan ang iyong sarili sa mga sumusuporta sa iyong otoridad. Si Louis Xivy, na sumikip sa kanyang palasyo sa Versailles ng mga courtier, na obligadong dumalo sa pang-araw-araw na mga kaganapang panlipunan sa kanyang silid, ay lubos na naiiba sa Qi Shi Huangdi. Dahil ang aristokrasya ay nawala ang kanilang karapatan na pamahalaan at kumita mula sa malalaking teritoryo sa kanilang sarili, sila ay lumalaban sa lumalagong kapangyarihan ng hari. Ang mga asul na dugo ay karaniwang hindi nasisiyahan sa mga pagbabagong ito. Tinapos ni Louis ang paghihimagsik sa pamamagitan ng pananatili sa parehong mga maharlika sa kanyang mga silid, kung saan maingat niyang maipagkaloob ang mga pribilehiyo at gamitin ang kanyang kapangyarihan sa pagmamanipula. Sa katunayan, ang kanyang mga courtier ay nakikipagkumpetensya para sa kanyang pabor at interes. Huling buod. Palaging nilalaro ang round of force, at sa pangkalahatan ay nangyari na. Maaari mong subukang huwag pansinin ang laro, ngunit hindi mo magagawa. Sa makatuwid, ang pag-aaral ng mga patakaran at paglalaro sa abot ng iyong makakaya ay ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian. Ang mundo ay makasaysayang pinamamahalaan ng kapangyarihan at pananakop. Malinaw, marami ang nagbago sa modernong panahon, ngunit mahalaga pa rin ang kontrol at panginibabaw. Sa pamamagitan ng pagkuha mula sa mga kabiguan at tagumpay ng mga nabe-verify na laban para sa kontrol, maaari ka ring maging isang kapangyarihan na maiisip, isang matatag na katunggali sa ikot ng puwersa. Maraming salamat, please subscribe to our channel.